beloved Boss Mike Cervera. Di ba? Eto na naman, oh. Tingnan yung mga kababayan, yung mga pinapakalat na naman ng mga DDS, oh. Sikat na personalidad mula US, hinangaan ng mga DDS matapos makipagkasundot. Grabe, no? Makipagkasundot kay Kitty Duterte para susupply ng langis na darating sa Davao ngayong April. Tingnan nyo mga Bisaya gumawa, mga kababayan, no? Tingnan nyo, oh. Kaka-fake news nila, namamaliit pa. Hayop na mga DDS talaga. Tingnan nyo mga kababayan, oh. Ha? Yan ang ginagawa at siguro yan ang gusto ng abogadong baluga. Grabe, no? Mga kababayan gumawa yung mga DDS. Post ng DDS yan. Oh, ayan, no? Tingnan nyo, sikat na personalidad mula US, hinangaan ng mga DDS. Kita nyo? Matapos makipagkasundot kay Kitty Duterte para sa supply ng langis na darating daw sa Davao ngayong April. Kita? Sino ba gumagawa ho niyan? Di ba sila? Eto pa, oh. 2, 3, smile. Kita nyo mga kababayan? Pakinggan ho ninyo to, ha? Dito naman tayo. Posing lang, posing. Posing. Kasama naman natin si tatay. Di ba dati si Bastien? Tingnan nyo. Yan lang yung mga yan, di ba? Sino ba gumawa nito? Di ba yung mga DDS? Pasok. Ang dali lang gawin, no? Para one big happy family. Ito ba yung world tour na nirequest ni Paulo Duterte noong December 2025? Lang, parang halata namang peke yung mga picture na yan, no? Correct. Pero actually, nabudol pa rin ang mga tao sa ganitong mga kasinungalingan. Paano mga bobo sila, ate? Nabudol pa rin daw yung mga tao, hindi ho tayo, kundi yung mga DDS. Nabubudol kasi ng mga Duterte sa mga ganyang mga PR nila, gumawa ng mga fake news para iangat si Baste o mga Duterte. Kaya tingnan nyo mga kababayan. Ano sabi? Bakit nabubudol pa rin kayo? Samantalang halatang peke na nga. Tungkol sa Middle East na nag-viral sa nakaraang buwan. I'm Shaydu, researcher-writer for Rappler. And ito ang 5 pinaka-common na false claims tungkol sa Middle East conflict at ang mga epekto nito sa Pilipinas. Yan. Ito na. Paparating na naman ang mga nakikisaw-saw. Kahit sa gyera. Itong pamilyang Duterte talaga, Grabe, ayaw no? maagawan ng spotlight. Oo! Ganon talaga, ayaw maagawan ng spotlight ng mga Duterte, kaya kahit fake news, pinapakain sa mga Dutae. Diba? Kahit nga tae mga kababayan, kinakain ng mga DDS. Subukan nyo, pag sabihin ni Duterte, kainin nyo yan, tae ko, kakainin nila tingnan nyo. Nagpe-PR na naman ang fake news peddlers para sa mga Duterte. Gamit Kita nyo, nag-PR na naman ang mga fake news peddler para sa mga Duterte. Sabi yan ng Rappler, hindi sa akin galing. ang world issues na wala namang relate sa pamilya nila. Si Davao City Mayor Baste Duterte naman ang pambato nila ngayon. Nakikipag-meeting daw siya sa world leaders para tulungan ang OFW sa Middle East. Nagka-cameo rin ang tatay niyang si Digong para magpadala raw ng langis galing sa Brunei. At kung hindi mo Ilang check Ang dami naman. Ha? Okay na. Sige, tuloy. panahahalata. Peke yun lahat. Hindi rin hinayaan ng trolls ang ibang public officials. Lalo na yung mga kumukontra sa mga Duterte. Hindi magsasampa ng kaso sa ICC si Senator Risa Hontiveros laban kay US President Donald Trump and Israel dahil sa Middle East conflict. Kita nyo, no, mga kababayan, no? Kapag ka ikaw, static na naman? Pakicheck nga kung static ka. O yung may nagre-reklamo, baka nasa unahan pa sila. Pachuchay, pakicheck. Oo, pakicheck naman. Nasaan na si... Oh! Nasaan na ba yung moderator natin? Okay naman, ha? Walang static, Olive Makapagal. Okay na. Okay na daw.
Ito na mga kababayan ginagawa ng mga Duterte supporters ngayon, ha? Mga nakikisawsaw. Kahit sa gera. Itong pamilyang Duterte talaga, ayaw maagawan ng spotlight. Nagpe-PR na naman ang fake news peddlers para sa mga Duterte gamit ang world issues na wala namang relate sa pamilya nila. Si Davao City Mayor Baste Duterte naman ang pambato nila ngayon. Nakikipag-meeting daw siya sa world leaders para tulungan ang OFW sa Middle East. Yan yung mga kababayan, yung eroplano, di ba, na nag-viral tayo sa FB. Yung nanggaling po ako ng Qatar, tapos pumunta ako ng Singapore, tapos pumunta ako Malaysia. Yan po yun, mga kababayan, nag-viral tayo dyan. Doon sabi ko, oy, Baste, nasa na yung eroplano mo? Nag-ngisay-ngisay yung mga DDS doon eh. Di ba, no? Nangisay, mga kababayan. Eto na, pasok. Nagka-cameo rin ang tatay niyang si Digong para magpadala raw ng langis galing sa Brunei. Hindi mo pa nahahalata. Peke yun lahat. Peke yun lahat. Ayan ha, mga kababayan ha. Minura ko ba ha? Lambing ko lang yun, Olive Makapagal. Ano ka ba? Minura ko ba yun? Hindi rin hinayaan ng trolls ang ibang public officials. Lalo na yung mga kumukontra sa mga Duterte. Hindi magsasampa ng kaso sa ICC si Senator Risa Hontiveros laban kay US President Donald Trump and Israel dahil sa Middle East. Diba? Pati yung connecting flight, hindi nila alam kasi mga bobo nga yan eh. Hayaan mo na yung Kian, kasi daming pipirman, ang dami nating mga, 'di ba? Narinig nyo, 'di ba? Ang dami namin tinutulungan. Hindi natin pinagyayabang 'yun, hindi natin pinapakita sa social media yung mga tinutulungan nating mga simbahan. 'Di ba? Mga ganon, yung mga bahay ampunan, yung orphanage, yung bahay ng mga matatanda, ganun. Marami ho, mga kababayan. At kailangan nating sineshare yun. Tuloy. East conflict. At hindi naman kinontra ni Naga City Mayor Leni Robredo ang statement ni Vice President Sara Duterte about how easy it would supposedly be to repatriate OFWs in the Middle East. Kita nyo mga kababayan, pati si Leni Robredo talagang tinitira na nila, no? Pati si, sino to? Si Risa Hontiveros, tinitira nila. Di ba mga kababayan ko? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Ayan tingnan nyo, pati si Leni Robredo, pati si Risa Hontiveros, sinasabi daw na ididemanda daw ni Risa Hontiveros si Trump. Grabe, no? Yan. Laban kay US President Donald Trump and Israel dahil sa Middle East conflict. At hindi naman kinontra ni Naga City Mayor Leni Robredo ang statement ni Vice President Sara Duterte about how easy it would supposedly be to repatriate OFWs in the Middle East. Nananakot din ang fake news peddlers gamit ang false claims tungkol sa mismong gera sa Middle East. Sinasabi nilang ang Pilipinas na ang susunod na target ng missiles ng Iran. Dito ako natatawa, mga kababayan eh. Sabi nila, mga kababayan, dahil nga daw tayo ay may mga, sabi nga nila noon, base militar eh. Wala ho tayong base militar ng US dito sa atin. Meron lang nangyayari yung EDCA. Yun po yung Joint Military Exercise, mga kababayan. Yun po yung sinasagawa nila. Pero, itong mga DDS, pinapakalat na tatargetin na tayo. Kasi nga daw, kasalanan na naman ni Pangulong Bongbong. Di ba, no? Mga kababayan, connecting wifi lang alam nila. Ito na. Dahil close daw tayo sa US. Pero, pag-isipan mo muna. Gaano ba kalayo ang Pilipinas sa Iran? To be exact, 7,500 kilometers ang pagitan natin. Yung longest ranging missile ng Iran ay umaabot lang ng 2,000 or 3,000 kilometers. Hindi naman ito call and text promo na makaka-text extend to 8080 ka. Hindi daw yan, call and text na call 8080. Diba yung 8080, bobo? Kita nyo mga kababayan, matindi, no? Na 8080 talaga. Ang dami na ring mga pagtatangkang pambubudol ngayon na may kinalaman sa oil crisis dahil sa Middle East conflict. Umaabot na nga sa social media ang fake news na pinapataas pa
ang mataas ng presyo ng gasolina. Yan. At paulit-ulit na rin pinabulaanan ng gobyerno at gas companies ang fake fuel discount cards. Correct. Sundan ang mga update galing lamang sa official channels ng gobyerno, ng mga kumpanya, at reliable news outlets tulad ng Rappler para masigurong hindi kayo mabudol. Ayan mga kababayan tignan ho ninyo, ang napapack check mga kababayan, yung pong mga DDS lang. Kasi sila yung madalas, sila yung lagi, sila po yung mga nagpapalabas ng alin mga kababayan ko, ng fake news. Kaya tignan nyo, diba Constantino? O tuloy. Hindi rin tinantanan ng fake news peddlers ang presyo ng bigas. Walang basehan ang sinasabi nilang aabot ng 150 or 300 pesos ang presyo ng bigas dahil sa Middle East conflict. Talagang mga kababayan, no? Yung ginagawa nila, siraan at i-destabilize na ho yung gobyerno at yung mga tao, takutin nila na ganito na mangyayari para nga naman magalit yung mga hindi makakaunawa. Siyempre kung ako hindi ko naunawaan, anong gagawin ko? Ang gagawin ko mga kababayan, wala na nga kaming makain sa 50 na bigas. Di ba? 50 na bigas na nga lang, hirap na kami. Tapos magiging 200 pa per kilo. Magiging 300 pa per kilo. Paano na mabubuhay ang pamilya ko? Di magagalit na ako. Bumaba ka na dyan. Ganun. Pababain na yan. Ipalit na si Sarang Baliw. Ganun. Di ba? Nakuha nyo? Nakuha nyo yung gusto nilang mangyari? Ganun lang kasimple. Ginagawa nila yan para magalit ang tao kay Pangulong Bongbong hanggang po mga kababayan magtanim na ho sila ng galit. Hanggang sa 2028. Pero kapag ka matalino ka, mauunawaan mo. Di ba? Mauunawaan mo yung mga propaganda nila. Pero ngayon kasi, mga kababayan ko, wala Walang-wala talaga silang magagawa para pabagsakin si Pangulo kung hindi gumawa ng fake news. Kuha nyo, mga kababayan? May expected man na increase sa presyo ng bilihin, nasa 49% ang expected na rice price increase na magsisimula sa August, ayon sa Department of Agriculture. At kung i-compute natin ito based on current rice prices, nasa below 100 pesos naman ang resulta. Ang mahal pa rin. Pero, ang layo niya naman sa 300 pesos. Kita nyo? Oo nga, magmamahal nga siya. Pero malayo pa rin sa 300 pesos na pinapakalat nila. Di ba, no? Matindi, no? Tuloy-tuloy. May iba ka pa bang nahanap na false claims na kailangan i-fact check? I-send ang tips mo sa... Yan, i-send nyo na lang dito sa Rappler, mga kababayan, kung meron ho kayong gustong siguraduhin, kung ito ba ay legit o peke, dito. Facts First PH chatroom ng app namin. And stay tuned for more fact checks through Rappler's website and social media page. Yan. Grabe, no, mga kababayan, No? Grabe. Yan ang gustong kakampi ni Respicio, yung mga sinungaling para magbenepisyo. Nagsisinungaling sila para magbenepisyo, di ba, mga kababayan? Paano? Kanino ba manggagaling yan? Kay Digunyo. Our beloved Boss Mike Cervera.